Easily. Malapit na tayong mag-divorce. Hindi ito tama. Hanggang hindi napipirmahan ang divorce papers, mag-asawa pa tayo. Ang magkasama sa kama ay normal lang. Isa pa, iniwan mo ako may mga problema sa kalusugan pero ikaw ay malayang lumayo. Mahirap maghanap ng ibang partner. Hindi fair. Hihingi ako ng painkiller sa doktor, mas epektibo. Mahal. Hindi kasing galing ng Binata Chi, ang Tiancheng Group ay kasalukuyang nakatayo sa tuktok ng mundo. Bilang CEO ng korporasyon, may nagbabalak na agawin ang iyong posisyon ng marahas. Kaya nga dapat kang umalis ng palihim muna. Kami na ang bahala rito. Huwag kang tatakbo. Ang init. Huwag kang gagalaw. Guwapo, tulungan mo ako. Tara na. Ingat. Naku, napakalaking balita nito. Nawala na natin sila. Bilis. Ang lolo ko, ang matandang yan gustong ilipat ang lahat ng Su Group kay Sunwan yan pagkatapos niyang ikasal. Kasi ayokong makitang ikaw ang pakakasalan niya. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng mga pangyayari ngayong gabi, ang balita tungkol sa kanyang kalokohan ay mabilis nakakalat. Ang tangang matanda hindi makakaligtas sa iskandalong yan. Papekataps. Ang mga ari-arian ng pamilyang Su ay mapupunta na sa atin. Itinuring ko kayong dalawa bilang aking pinakamalapit na pamilya, ngunit nagtulungan kayo para ako'y itakwil. Nakipagtalik ako sa isang gwardya? Ano? Akala mo ba makakapagtalik ka sa akin at aalis? Ngayon ang deadline na itinakda ni Lolo para sa kasal. Ang Su Group ay buong buhay na pinaghirapan ng nanay ko. Dapat kong pamunuan ito, wala nang pagpapaliban. Sige, pananagutan ko ito. Ako ay tumakas kasama isang gwardiya na kakilala ko lang kagabi. Nababaliw na ako. Ito ang handog para sa kasal. Ito ang halaga. 1,000 pesos? Sige, kahit kaunti okay na. 100 million pesos ay kulang pa. Su Nuwan yan. Hindi kita makontak buong gabi. Saan ka naglibot? Gusto mo pa bang magpakasal sa akin ngayon? Paano ko makakalimutan? Kailangan kong harapin ang masamang mag-asawa. Uuwi ako ngayon. Ibigay mo ang phone mo. Ito ang numero ng phone ko. Ito ang susi ng bahay. Senway Apartments. Pumunta ka doon sa sarili mo. Huwag kang mag-alala. Ngayong mag-asawa na tayo, ako ay siguradong magiging responsable sa'yo. Aalis ako muna. Ako may ibang laban na dapat harapin. Ito... Ang babae ay talagang kakaiba. Young Master Chi, ang kasi magkakarito ongi humahabol sa iyo ay naresolba. Ang tauhan ko ay magdadala sa iyo sa bahay. Hindi na kailangan. Nagkasama sa kasal. Ako ay titira kasama ng asawa ko. Senway Apartments. Ano? Ikaw, president ng Tiancheng Group, may halaga na trilyones. Anong klaseng babae ang hindi mo makukuha? Paano ka napakamadali magpakasal sa babae na nakatira sa regular apartment? Lahat ay nagsasabi ako ay isang hindi nag-aasawa na binata. Hindi karapat-dapat sa posisyon. Ang balita ng kasal ay makakapigil sa mga nagnanais sa posisyon ko. Bukod pa,
Siya ay nagpilit na ako ay maging responsable. Wala akong magagawa. Sinta! Napakaloko mo. Oh, sige na. Ikaw, Nuanyan, nandito ka na. Ako at ang asawa mo ay naghahanap sa'yo buong gabi. Napagod na at hindi na makapagpatuloy. Kaya ako ay natulog sa bahay ng kuya para sa magdamag. Sunwan yan, magkakaroon tayo ng marriage certificate ngayon. At ikaw ay naglakas loob na lumabas buong gabi? Paano ako makakapakasal sa iyo? dirty jerk. At ikaw ay may lakas ng loob na ayawan ako? Sunuan yan, naglakas loob na sabihin niyon sa akin? Hindi ka natatakot na ngayon ako ay hindi magpakasal sa iyo? Para hindi mo makuha ang Sue Group? Kung hindi mo ako pakasalan, pupunta ako sa simbahan para mag-burn ng insenso at magpasalamat sa langit. Nuanyan, huwag mong galitin ang kuya. Nag-aalala siya sa'yo. Alam mo pa siya ay kuya mo? Kagabi, kayong dalawa magkasama ng niloko mo ako, akala ko siya ay asawa mo. Narinig mo yon kahapon? Narinig? Kaya narinig niya. Anong dapat katakutan? Sunuan yan. Ngayon ako ay magpapaliwanag ng katotohanan. Kumpara sa kapatid mo, ikaw ay malayo ang agwat. Pinapayo ko sa iyo tigilan ang pagiging selosa at kumilos na ito ay peking kasal. Subukan mong aliwin ako. Baka ngayon ako ay talagang magpakasal sa iyo. Tutulungan ka kumuha ng Sue Group. Pakasal sa akin? Karapat dapat ka ba? Tumingin ng mabuti. Makinig. Ako ay nag-asawa na. Ito ang asawa ko at ito ang handog para sa kasal na ibinigay niya sa akin. Ito ang asawa ko. Binigay niya sa akin ang dowry na ito. Ikaw. Dowry? Nuanyan, ang katulad mo na may ganyang kalakaran malamang. Napunta sa isang hamak gwardya na ipasa ng ilang libo? Wala kang pakialam, ibalik mo. Pag-usapan ang dowry? 3 taon na ang nakalipas, ang pamilya Zhao ko ay nagbayad 50 million bilang paunang bayad. Kasama ang interes, 80 million na ngayon. Dahil hindi mo pa kinuha ang Sue Group, makakabayad ka pa ba? Ako, 100 million? Ito? parang nabigla sila sa hamak na libo. Huminahon ka. Ibenta ko ang lahat para bayaran ang dowry mo, sinasabi ko. Tapos na tayo magpakailanman. Oh, at nagtanong ako sa isang mystic. Ang kapalaran mo ay nagsasabi, magkakaroon ka malaking kapalaran. Na maraming tagapagmana, lahat sa tulong ng mga kapatid. Ikaw. Sino ang magbabayad ng ganitong dowry para sa kanya? Hindi pwede. Aalamin ko kung sino ang lalaki iyon. Honey? Paano mo nalaman na narito ako? Marahil naramdaman ko na ang asawa ko ay napinsala. Telepathy. Ano ka? Sweetheart, ako ay isang tao lamang na may mabuting puso. Kapag nakikita ko mga walang malay na hayop, dapat protektahan ko sila. Ikaw ay isang gwardya lamang. Ano ang monthly pay mo? Paano mo makakarenta ng ganitong magarang sports car? Huwag kang magpanggap na mayaman. Talaga bang iniisip mo na ako ay isang gwardiya lamang? Sa totoo lang, walang gwardya na magrerenta ng ganito kamahal. Meron ka ba ng side job sa mga club? Ako, Tumigil sa anumang shady work. Susuportahan kita. ikaw ay imposible. Sunuan niya na idinala ng isang lalaki.
Parang siya talaga nakahanap ng sucker. Hindi nakapagtataka na siya ay sobrang cocky. Siya ay meron na nakahanap ng backup. Hindi mo siya iniisip, ha? Sa pamamagitan ng nakakuha ka ng malinaw na tingin sa mukha ng lalaki iyon? Ang mga ilaw ay sobrang maliwanag. Hindi makita ng malinaw, pero nakita ko ang modelo ng kotse. Parang ito ay isang uri Rolls-Royce Limited Edition. Maaring si Young Master Key? Sino ba itong si Ginong Key? Siya ang ipinagmamalaki ng Junk City, ang gintong anak. Sa aming mga negosyante, siya ang hari kahit walang korona. Bakit siya magkakagusto sa kanya? Pero yung kotse na nakita ko ay talagang kay Jinong Chi. Nakasisilaw yung mga headlight, nagkakamali ka lang siguro. Sa probinsyang ito, yung mga may-ari ng Rolls-Royce ay marami na lang. Karamihan sa kanila ay mga tagapagmana ng ikatlong henerasyon o mga matatandang playboy. Kaya pala nag-alok siya ng 100 milyon na dote. Pampatigil lang yan para tumahimik siya. Etong si Sunuan yan ay walang pamantayan talaga. Nakikipaglandian sa isang lalaking isang paa na sa hukay. Paano niya nagawa? Yung isang tulad niyang boring ay hindi na makakahanap ng lalaking mas maganda pa sa akin. Anong problema? Munting guwardiya. Ang bait mo naman. Kasal na tayo sa batas. Asawa kita. Pareho sa batas at sa personal, tayo ang pinakamalapit na kamag-anak ng isa't isa. Bukod pa doon, pinatuloy mo ako sa bahay mo. Ang pag-aalaga ko sa iyo ay natural lang. May panahon bang magsisinungaling ka sa akin? O magtataksil sa akin? Talagang hindi. Pero, ang sarili mong mga haka-haka ay hindi kasama. Salat! Hindi mo maiisip kung gaano ka perpekto ang timing ng pagdating mo. Mag-ulat. Ginoong Chi, nasubaybayan na namin si Miss Sue. Dumalaw siya sa ex niya ngayong araw sa bahay nito. Malamang nahiya siya. Bukas, gamitin ang pagkakakilanlan ni Ginoong Ki para makipag-ugnayan sa asawa ko para sa mga deal na 10 bilyong yuan. Hindi magtatagal, magmamakaawa sila. Nang nakaluhod para sa awa mo. Ginoong Chi, naabisuan na si Madam na magkita sa HQ para sa 10 bilyong yuan na deal. Dagdag pa, sina Sun Wanyu at Zhao Ze ay nagkataong dumating sa Tiancheng Group para sa usapang partnership. Tamang-tama ang timing. Kailangan kong maghiganti. Para sa insulto kahapon. Sunwan yan. 5 taon kasama ang nobyo mo, iniwan bago pa ang kasal. Ang lakas ng loob mong magpakita? Sa itsura mo, may lakas ka pa ng loob na lumabas sa publiko. Bakit naman ako matatakot? Ikaw? Tingnan mo siya. Kahapon, bayaw-bayaw ka ng bayaw-bayaw ang tawag sa'yo. Ngayon, niyayakap ka na. Mas mabilis pa ang pagbabago ng baboy kaysa sa inyong dalawa. Walang hiya, mismong bayaw mo nilalandi mo pa. Tumigil ka dyan. Sunuan yan. Nandito ka ba para sirain ang pakikipagtulungan namin sa Tiancheng Group? Nandito rin ako para makipagnegosasyon. Pag-uusapan ng deal na 10 bilyon kasama si Young Master Chi ng Tiancheng. Nakakatawa ito. Narinig niyo ba yon? Sabi niya, nandito siya para makipagkita kay Young Master Chi para sa deal na 10 bilyong piso. Sunuan yan. Galit ka pa rin ba dahil hiniwalayan kita? Naiintindihan mo ba kung ano talaga ang Tiancheng Group? Ang dahilan lang kung bakit nandito kami ay dahil ang tiyuhin ko sa HR ang nag-ayos ng pulong na ito para sa amin. Isang bangkarote at hindi opisyal na CEO. Ang may lakas ng loob na humiling ng direktang pagpupulong kay Young Master Chi. Baliw ka ba o ako? Sino ka ba para magpakita sa kanya? Si Young Master Chi ay ang kilalang CEO ng Tiancheng Group. Kahit ang 4 na dakilang pamilya ng Jiang City ay hindi nakakuha ng pagkakataong makausap siya. At ikaw, aasahan mong makikipagkita siya sa'yo? May maniniwala ba rito? Nangangarap lang siya.
Meron akong tunay na Kayong tatlo, alam nyo ba kung nasaan kayo? Ito ang Tiancheng Group, hindi palengke. Dalhin nyo ang gulo nyo at umalis na kayo ngayon din. Ginoo, ito po ay ang pamangkin ng tagapamahala ng yamang tao. Inirekomenda kami ni tagapamahala Wang para pag-usapan ang mga tuntunin ng pakikipagtulungan. Pamangkin pala ni tagapamahalawang. Dapat sinabi nyo agad, susunduin namin si tagapamahalawang kaagad. At sino ito? Siya? Siya ang CEO ng isang bangkaroteng kumpanya na hindi pa man lang opisyal na nagsimula. Malamang sinusubukan niyang magpalipas sa kama para sa isang maliit na deal. Nakakawa. Ang lugar na ito ay hindi dapat nagpapapasok ng mga basurang tulad niya. Alamin mo ang iyong lugar. Wala kang karapatang nandito sa Tiancheng Group! kumusta? Sinugo ako ni Assistant Wang para pag-usapan ng isang deal kasama Young Master Chi. Umalis ka na ngayon o papagsisihan mo ito? Bakit? Dahil silang nagtatrabaho sa Tiancheng Group matagal na, ang ibang mga kumpanya ay palaging humihingi ng pagkakataon para makipag-ugnayan sa amin sa ating pintuan. Hindi pa kami kailanman nagsimula ng pakikipag-ugnayan sa kahit sino, pero ang Binata Chi ay lumapit sa iyo? O batang babae, napakabata pero napakalaki ng sinasabi. Tito, nakarating ka na. Ang babae na ito ay nagwala at nang insulto sa akin dito at sa magiging pamangkin na babae mo. Huwag mo siyang pakawalan ngayon. Naglakas loob manghamon sa pamangkin ko sa sariling lugar ko. Nangiinsulto sa binataki. Mga gwardya, ipagsama siya agad. Pagkatapos kung matapos ang negosyo sa pamangkin ko, ayusin ko siya ng maayos. Kung ako talaga ang bisita ng Assistant Wang, kaya mo bang hadlangan ang pakikipag-ugnayan ng Binata Chi sa pamamagitan ng pagpagsama sa akin? Handa ka bang panagutan ang mga kahihinatnan? Kung walang kahihinatnan, walang dapat panagutan. Batang babae, isang kasinungalingan ay hindi makakatakot sa akin. Dahil hindi mo ako pinaniniwalaan? May numero ng Assistant Wang dito. Pakiusap, pumunta siya rito para magpatunay agad. Sunwan yan. Nag-e-enjoy sa pagiging artista, di ba? Sige, tawagan mo siya. Huwag mong tawagan ang dating kasintahan imbes na ang assistant. Assistant Wang, ito ay Sunwan yan. Nandito ako sa headquarters ng kumpanya pero pinagdudahan ang autorisasyon ko para sa 10 bilyong yuan proyekto. Gustong alisan ako. Pakiusap, samahan mo ako. Nauunawaan, Miss Su. Papunta na. Ano ang nangyayari? Ang Miss Su ay hinaharas sa lobby. Pinagbabawalang pumasok. Paano sila naglakas loob mangapi sa asawa ko sa harapan ko? Sige, susunod ako. Oo. Ang assistant ay paparating. Tama na, nagawa mo na ang palabas mo. Mga gwardya, dalhin siya, turuan siya. Bitawan ako. Ang Tiancheng Group ay hindi lugar kung saan mga random na siraulo ay gumawa ng kagulo. Bitawan. Nuanyan, tandaan mo ang pagbugbog na ito. Hayaan itong turuan kang tumigil sa pagiging sinungaling. Huwag na huwag magkalat ng kasinungalingan. Dalhin siya. Pakawalan ako. Kapag hinawakan siya, mamamatay. Ginang Su, ayos ka lang ba? Paano niya napadala rito si Ginoong Wang, ang assistant? Maaari bang siya ay VIP na bisita ni Young Master Key? Gusto mo akong mapatalsik? Hindi. Anong VIP? Ang kapal ng mukha mo. Nagmadali kang magpakasal sa isang matandang lalaki at ngayon ay nagpapalapit ka na naman kay Ginoong Wang, ang assistant? Ano ang ibig sabihin nito? Tito, tiyak na si Su Nuanyan at si Assistant Wang na iyon ang nagsabuatan. Ginamit ang kanyang posisyon para gumawa ng peking mensahe mula kay Young Master Key. Kung makakapasok si Su Nuanyan sa kumpanya natin ngayon, kahit walang natapos na deal, kakalat ang chismis na balak ni Young Master Chi na makipagtulungan sa kanya. Iyon ang magbibigay buhay sa kanyang kumpanyang nalulugi na nasa bingit ng pagbagsak. Ang galing mo talagang maglaro ng larong ito. Ang lakas ng loob mong manira sa amin. Ginoong Wang, ikaw ay isa lamang hamak na assistant ni Young Master Key. Paano mo nagawa ito? Kung malaman ito ni Young Master Chi, swerte ka na lang kung hindi ka matanggal sa trabaho. Tagapamahala Wang, hinuhukay mo ang sarili mong libingan at hindi mo pa rin alam kung ano ang pumapatay sa iyo. Ang asawa ni Ginang Su ay nagtatrabaho sa Tiancheng Group, ngunit hindi ako yon. Asawa ko? Hindi ba't siya lang ay isang gwardiya sa club? Nagtatrabaho rin ba siya dito? Isa pang trabaho bilang gwardiya? Nakita mo, alam ko na talaga. Sunwan yan, aminin mo na, sino ba talaga ang asawa mo? Ngayon, gagamitin ko ang aking kapangyarihan bilang tagapamahala ng yamang tao para alisin ang mga parasito sa kumpanyang ito. Ang posisyon ng asawa ko ay kayang makakuha lamang kay Ginoong Wang para kunin ang kanyang takeout. Walang tunay na kapangyarihan dito. Nagpapakatanga ka pa rin? Kung ayaw mong magsalita, ako na ang maghahanap. Huwag kang magreklamo kapag ginamit ko ang pangalan ng Tiancheng para ipagbawal siya sa buong probinsya. Ako ang asawa niya.
Ang asawa niya ay ako. Binibining Chi. Binibining Chi. Binibining Chi. Ikaw, Chi, Binibining Ki, Ginoo, ano ang sinasabi mo? Asawa mo siya? Nagtatanong ka sa akin? hindi ka gwardiya? Mahal, kailan ko sinabi na ako'y gwardiya? Paano ito nangyari? Pinasubo mo ako sa malaking problema. Paano mo nagawa na insultuhan ang asawa ng Binibining Ki? Isinama mo ako sa problema sa Binibining Ki. Papatayin kita. Uncle, eto, hindi ito totoo. Siya ay isang babae lang na iniwan ko. Paano magkagusto ang Binibining Chi sa kanya? Tumahimik. Naglakas loob kang insultuhan ng asawa ko. Malamang ayaw mo na sa buhay. Wang Xuan, hindi ba gusto niyang makipagsosyo sa Tiancheng Group? Ang minahan sa Feiso ay nangangailangan ng mga trabahador agad. Isama mo ang tagapamahala Wang kasama niya para magtrabaho doon. Binibining Chi, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Chi, Binibining Ki, wala akong alam tungkol dito. Ginoo, maging mahabagin po kayo. Binibining Chi. Binibining Chi. Binibini. Sino ang makakaalam na ako'y nagpakasal sa isang tao lang at siya'y isang malaking tao? Mahal. Irog. 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 Binibining Chi, mabilis, dalhin siya sa ospital. Ginong Chi. Ginong Chi, ayos ka lang ba? Master Kwe, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Ginoong Chi, 2 araw ang nakalipas, hinabol ka, muntik ka nang mawalan ng buhay. Ryan, napakalapit mo ng maging parang gulay. Mula pagkabata, masyadong malakas ang kapalaran mo. Ngayon, nagbabago ang iyong marriage palace, kaya mas delikado. May solusyon ba? Itago mo ang iyong pagkakakilanlan at magpanggap na tanga sa loob ng 3 buwan, lalo na sa iyong pinakamalapit. Huwag mong sasabihin kanino man o hindi lang ikaw ang mapapahamak, kundi pati ang iyong asawa. Ito lang ba ang tanging paraan? Oh, Ginoong Chi, kailangan mong maging alerto. Alis na ako. Salamat, Master. Binibining Su. Ang iyong kamay. Ayos lang. Natagalan ako habang naghahanda ng prutas. Napakasama ng swerte ko nitong huli. Mahal, gising ka na. Naghanda ako ng ilang prutas. Ang tamis. Sabi ng mga doktor na untog ang ulo ni Ginoong Chi, kaya naging tanga. Mula sa langit hanggang sa lupa, bakit napaka-extreme ng kapalaran ko? Pero nabanggit ng doktor na posible siyang gumaling. Paano niya mapamamahalaan ng Tiancheng Group sa ganitong kalagayan? Binibining Su, tagapagmana lang siya ng isang pangkaraniwang pamilya. Ngayon, sinuhulan niya ang mga exec ng Tiancheng para magpanggap. Lahat ay para sa'yo, upang protektahan ka. Mula sa masamang pagtrato, hindi niya matanggap na makita kang inaapi. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Asawa kong isang araw pa lang ay naging tanga dahil sa siko ko. Oy, nandito ka na, mahal. Halika, umupo ka. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kahanga-hangang Rubik's Cube na ito. Nagbabago ito. Ay. Mahal, hindi mo naman ayaw sa akin, di ba? Siyempre hindi. Pagkatapos ng lahat, ito ang aking responsibilidad. Ano man ang mangyari, hindi ko kailanman itatakwil o iiwan ka. Mabuting asawa, matamis na asawa. Alam kong ikaw ang pinakamabuti. Nuwan yan, pasensya ka na. Para sa ating kaligtasan, kailangan kong gawin ito. Kapag lumipas na ang 3 buwan, ako, si Chisili, hindi na muling magloloko sa iyo. Anong problema, mahal? Pagod lang kamakailan. Pero ngayon, ay maaari na akong magpahinga ng maayos. Mahal, nandito pa si Silly. Ngayon ako ay opisyal na yung asawa. Wala nang itatago. Mahal. Palaging sinasabi sa TV na ang mag-asawa ay dapat kumpletuhin ang kasal. Ano ang kumpletuhin? Gusto rin ni Silly iyon.
Kalimutan mo yung kalokohan. Dapat talagang tumigil ka sa panonood ng mga drama na yan. Nakakainis talaga itong pagpapanggap na tanga. Narito ang asawa ko pero hindi ko siya mahawakan. Saan ka pupunta? Masyadong mainit. Kailangan maligo ng sili. Malinis ka talaga? Good boy, Silly. Ano to? Madam, ito ang wedding gift para sa iyo ng Old Master Su. Particular na hiniling niya na ilagay ito sa inyong marital chamber. Nauunawaan. Iwan mo lang yan. Sa tulong ng espesyal na halaman, malapit na ang pagdating ng aking great-grandchild. Isang grandfather lang ang gagawa ng ganyang sneaky trick. Masyado kang bata para maunawaan ito. Silly. Parang nasusunog ako. Binuksan mo ba ang AC? Oh. Ching si Bulaklak. Si Old Master Su ang nasa likod nito. Ang Old Fox. Mahal, ikaw. Ako. Silly, alam mo, ang gwapo mo talaga. Sunuan yan. Anong ginagawa mo? Siya lang ang utak ay parang 3 taong gulang. 25 na ako. Eksakto. Pareho na tayong matatanda at legal na mag-asawa. Anong problema? Anong nangyari ngayon, mahal? Hindi pwede. Kahit na matatanda na tayo, dapat nating igalang ang kanyang personal na hangganan. Gusto ko. Silly. Sa kakayahan ng isip mo, malamang hindi mo maiintindihan ang sinasabi ko. Kalimutan mo na ang sinabi ko kanina. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin ngayong araw. Matutulog na ako sa kabilang kwarto. Dito ka na lang at matulog ng mahimbing. Wang Xuan. Kinonsulta si Master Kue magdamag tinatanong kung may paraan para matapos na itong pagpapanggap na tanga ng mas maaga. Walang problema sa pera. Miss! Nandito na ang matandang amo at papaitaas na. Naku, malaking problema. Mabubuko tayong lahat. Mahal, ang galing-galing mo. Mabait ka, Silly. Hinaan mo ang boses mo. Yan, gising ka na ba? Gising na po ako, Lolo. Saglit lang. Pumasok ka na sa kama ngayon at manahimik ka. Tayo'y maglaro ng larong magkunwaring tulog. Okay? Sige, Halika rito. oras na para matulog. Lolo, anong ginagawa mo rito? Sino ang nagsabing pwede kang umalis sa ospital? O sige na, nag-aalala lang ako sa inyong dalawa. Lolo, pagod na pagod si Silly kahapon. Tulog pa rin siya. Ang bastos ng usapan. Ikaw na malikot. Kasalanan mo ito. Gusto lang ni Lolo na yakapin ang kanyang apo. Pero dahan-dahan lang, huwag mong lubusang pag-urin ang manugang ko ng tuluyan. Lolo, hindi ganon. Lolo, huwag mong sisihin ang asawa ko. Ako ay lubos na malusog. At saka, siya ay natulog sa kwarto ng bisita. Ano? Silly! Ikaw na paslit, sinusubukan mo bang paikliin ang buhay ko? Lolo! Mayroon kang 2 buwan lang ang itatagal. Magbuntis ka na ngayon o titigil ako sa pagpapagamot at uuwi ng maaga. Ako, wala nang pagpapagamot para sa akin. Lolo!
May mali sa kanya. Mahal, may nagawa na naman bang mali si Silly? Nakita lang ni Silly na kinakagalitan ka ni Lolo. Gusto kitang tulungan. Anong masamang magagawa ng isang tanga? Wala talaga. Ang galing-galing ni Silly. Birthday ni Silly ngayon. Samahan kita magpista, di ba? Talaga? Pista na, pista na. Isang tanga na inaalagaan parang bata, nakakawa. Kaya pala swerte nitong gago. Ang lalaking katulad niya kung iiwan si Miss Sue ay mapupunta sa kawalan. Ang pamilya Sue ay kumukuha ng mga trabahador, hindi ng mga chismosa. Pasensya na po, ma'am. Huwag kang magalit, mahal. Bibilang kita ng candy ni Silly. Salamat, Silly. Tara na. Akala mo ba ang pera mo ay nagpapaspecial sa'yo? Isa ka lang sa mga tinanggihan ng kanyang nobyo. Eksakto, tangang-tanga lang ang gugustuhin ng babaeng iyon. Tama? Anong problema, Silly? Okay lang ako, tara na. Sige. Ingat sa ulo. Wang Xuan, tanggalin mo ang 2 katulong sa villa. Tayo na. Pista na, unang date kasama ang asawa ko. Hindi ko inasahan na marami kang alam. Mga paboritong putahin ni Silly lahat ito. Kung gusto mo, kumuha ka pa. Ako na ang sasagot sa buong bayarin. Yung boses na yun parang familiar. Bakit mo ako tinitingnan? Ang ganda-ganda lang ng asawa ko. Sige, ginago mo talaga ako. Alam kong yung lalaking nagpanggap na tanga sa loob ng 9 na taon, hindi basta-basta magiging normal. Kaya yung buong araw ng kasal ay isa lang palang pinaghandaan mong pagtatanghal. Ginongli mula sa mga executive ng Tiancheng. Tungkol sa multi-billion na collaboration, ang aming Sue Group ay nais pag-usapan ang mga detalye sa iyo ngayon. Lahat ba ng mga executive ay available para dito? Mabuti maghihintay ako sa Meiyuan Restaurant sa pagdating ninyo. Sunuan yan. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin ngayon. Tara na. Oo. Nuan yan, huwag ka munang magmadali. Kailan ka dumating? Nuan yan, bakit ang nervyosa mo? Normal lang ba siya? Bakit siya nagpapanggap na tanga kanina? Pwede kayang yung pagtatanghal noong araw ng kasal ay peke lahat? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Totoo lahat. Binabalaan kita. Mahina ang kalusugan ng lolo. Huwag mong subukang lapitan siya ng mga chismis mo. Kaya ang kuya ko CEO ng Grupo Tiancheng, totoo rin? Siyempre. Gino, pasensya na, hindi ako sanay sa mundo. Ang tanga CEO mo talaga? Mga opisyal ng Tiancheng. Ang CEO namin ay hindi kailanman nagpakita ng tunay niyang mukha. Pero siya talagang hindi maaaring maging tanga. Sunuan yan, may lakas ka na kumuha ng tanga para magpanggap bilang CEO ng Grupo Tiancheng. Ang Grupo Su ninyo gustong magbagsak? Ako? Oh, pasensya na. Hindi ko alam ang tanga ay hindi ang tunay na CEO ng Tiancheng. Hindi makakaapekto sa kontrata na 10 bilyong yuan, di ba? Kontrata na 10 bilyong yuan. Pinayagan mo ang asawa mo magpanggap bilang binatachi para sa pandaraya. Pinaghihinalaan ko siya ay hindi makakaligtas. Ang kontrata na 10 bilyong yuan ay napakahalaga sa akin. Tungkol sa pagkakamali ng asawa ko, ako mismo ay dadalaw para humingi ng pasensya sa binatachi. Ang binatachi ay hindi taong CEO na nabigo tulad mo ay madaling makakausap. Huwag na magsalita pa sa kanya, ilabas ang pahayag. Ang sino mang makikipagtulungan sa kanya ay kalaban ng Grupo Tiancheng. Mula ngayon, tapusin ang karera niya. Sino ang may lakas? Sinong may lakas ng loob na mang-api sa asawa ko? Hindi ko sila pababayaan na makalusot. Silly, bantayan mo ang iyong pananalita. Nuan yan, yung tangang asawa mo talagang matapang kang ipagtanggol.
Sayang lang, hindi man lang makapagsalita ng maayos at sira pa ang utak. Itong tanga na nagpapanggap na si Binata Ki ay nagdudulot ng lubos na kahihiyan sa grupo Tiancheng. Isang malaking kahihiyan. Tama na, tatawag ako kaagad para i-blacklist ang grupo Su. Ginoong Lee, kumalma po kayo. Si Su Nuanyan ang nakasakit kay Binata Ki, pero ang grupo Su ang bahalang magdisiplina sa kanya. Pero ako rin ay parte ng grupo Su. Kung isasara ninyo kami, ano ang mangyayari sa akin? Walang parusa? Paano pa natin mailalabas ang galit na ito? Kayong dalawa. Mahal, pasensya na. Hindi sinasadya ni Silly. Ayos lang. Ito, Nagkamali kami. Ako mismo ang magsusorry kay Binata Ki. Parusahan ninyo ako sa anumang paraang nais ninyo. Mag-aayos muna ako. Hindi ba't tatawag ka kay Binataki? Nagbago ang isip mo? Hindi ka natanga? gago ka, may lakas ka pang mang-asar sa akin. Ang grupo Su ay iba-blacklist ngayong araw. Li Tianming. Ang general tagapamahala. Humarap sa kumpanya ng asawa ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Hindi ko inakala na ikaw. Kami ay hindi pa nakakita ng tunay mong muka. Akala ko may nagpapanggap. Hindi ko inakala na ikaw talaga. Paano posible? Kung tunay kang Ginoong Chi, bakit kanina ay nagpapanggap kang tanga? Alam ba ni Sunuan yan? Kung gusto mong mabuhay, huwag mong tanong ang hindi dapat. Li Tianming. Hoy! Ang taong ito, ang asawa ko at ako, ay hindi gusto siya. Sabihin mo sa board ng Su Corporation kung ang taong ito ay patuloy na mananatili sa Su Corporation, ang mga matandang iyon ay maaaring hintayin na matanggal. Ikaw? Ang kapatid ko ay galit kapag may naglilihim sa kanya. Ang pagtrato mo sa akin, hindi ba natatakot kang sabihin ko sa kapatid ko na nagpapanggap kang tanga? Walang modo. Gaano ka makapangaha sa presidente? Isara mo ang bibig mo o hayaan mo ang iba na isara para sa iyo. Matalino ka. Alam ko ang pipiliin mo. Oh, Ginoong Chi, ako ang nagkamali. Huwag kang mag-alala. Lumayas ka. Sunuan yan. Bakit palagi kang napakaswerte? Bakit ikaw ang ipinanganak bilang kinikilalang anak ng pamilyang Su, isang binibini? Magpakasal sa kahit sino at siya ay ang pinakamahusay sa mundo. Kailangan kong kunin ang lahat mula sa iyo. Hintayin mo! Ginoong Chi, ako kanina ay hindi nakilala ang kadakilaan mo. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, Miss Su ay magiging pinagpipitagan ng bisita ng Tiancheng. Makita siya ay parang makita ka. Ginoong Chi, ito ang alak na espesyal kong in-order para sa iyo, ang pinakamahusay sa tindahan. Para sa iyo. Para sa iyo. Narito. Tagay. Mahal, hayaan mong ipaliwanag ko. Silly. Bakit niya dadalhan ka ng tubig? Hindi niya narinig ang usapan natin kanina. Mahal. Alak yan. Alak talaga yan! Ang edad ng pag-iisip niya ay 3. Paano mo siya pinilit na uminom? Ang 3 taong pag-iisip niya, Miss Su, nagbibiro ka lang. Siya ay... Alak ang gusto mo bilang paghingi ng tawad? Sige, ako ang iinom. Layuan mo siya. Ito ang inumin ay mula sa Silly para sa Young Master Chi at Skyreach Group. Mashil. Silly, manatili ka lang dyan. Ang inumin ay nagpapasalamat sa Skyreach para sa $1 billion na rescue deal. Hindi. Walang pag-inom pa. Ang inumin. Lola, tigilan mo na ang pag-inom. Mamamatay ako kapag uminom pa ako, Lola. Ipinag-uutos ko na humiling ka ng tawad sa asawa ko. Humiling ng tawad. Humiling ng tawad. Humiling ng tawad para sa ano? Pasensya na. Hindi na mauulit. Nagkamali kami. Sige, Humihingi ako ng tawad. huling babala. Naintindihan. Mahal. Ito. Magaling. Dagdagan ng 30,000.
Huwag kang umalis. Sandali, kaya ko pa uminom. Mahina ang tolerance, nagpapakatatay pa. Kumusta? Master Chi, ang top tycoon ng Jiangcheng, Mr. Duan ay matagal na gustong makilala ka. Isa siyang bigwig mula sa kalapit na Su, isang tunay na power player. Makikita-kita rin tayo sa huli. I-schedule sa loob ng 3 araw sa Haiyan Hotel. Nakuha ko. Ako ang bahala. Silly. Hindi ka na simple-minded? Paano? Paano posible ito? Siguro lasing ako at nanaginip. Sa panaginip na ito, medyo gwapo ka kapag hindi nagpapakatanga. Para sa akin, ang tunay na tanga dito ay ikaw. Hindi makahawak ng liquor pero uminom ng marami. Tama na, oras para matulog. Silly, gusto ng lolo na mabuntis ako sa loob ng 2 buwan. Siguro, dapat tayo mag-select ng quality samples para sa IVF. Sa tingin mo hindi ako capable? Iyan ang capability ay isang bagay pero pangunahin ang genes mo ay maaaring problematic. Ngayong gabi, patunayan ko na parehong mali ang mga iyon. Napanaginipan ko ba? Hindi naman siguro. Jisoo, kagabi, ang ingay-ingay mo, halos gumuho ang villa. Ano? Jisoo! Huwag mong sabihin yan. Ginoo, ang galing mo talaga. Sunuan yan, ikaw. Ikaw. Mag-asawa na kayong dalawa. Normal lang yan, di ba? Ngayon, mapapanatag na si Jisoo Sr. Totoo. Teka. Kung hindi pa naginip kahapon, yung tumawag. Sa totoo lang, malakas sila dito sa Su Province. Kailangan nating harapin sila sa bandang huli. Mag-schedule ng pulong sa Haiyan Hotel pagkatapos ng 3 araw. Hoy mahal, gising ka na. Anong iniisip ko? Panaginip lang yon siguro. Paano ako nakauwi kahapon? Si Ginoo ang nagmaneho para ihatid ka. Nagmaneho? Paano siya nakapagmaneho? Tingnan mo. At yung panaginip kagabi, Chisili, may tinatago ka ba sa akin? Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Oo, gusto ng asawa ko ang mga ito. Araw-araw akong nagluluto. Sige. Oo. Ang isang lalaking may utak ng 3 taong gulang. Pwede bang ang ganyang lalaki ay talagang magaling magluto ng ganito? Silly, saan mo natutunan ang lahat ng mga kakayahang ito? Sa antas ng iyong katalinuhan, ang pagkuha ng mga sukat na napakatumpak ay dapat mahirap. Tama ba? Ano ang ibig mong sabihin sa mga sukat? Naiwan ako kasama ang chef ng mga chi noong bata pa ako. Natutunan ko sa pamamagitan ng panonood sa kanya. Well, Anong problema? gusto rin ba ni Silly? Kulang ang sangkap ngayon, isang sandwich lang ang nagawa. Masarap. Si Lichi, magpakabait ka. Asawa kita. Hindi ba ako pwedeng makahingi ng halik? Ako. Nauhaw ako. Kuhanan mo ako ng tubig. Sige. Tumigil ka sa pagtitig. Matagal na siyang umalis. President Su, huwag mong sabihin sa akin na nahuhulog ka sa kanya. Walang kwenta. Sinong nahuhumaling? Sa totoo lang, desente siyang tao. Kung hindi siya ganun kasimple, perpektong kasama na siya habang buhay. Isang matibay na pagpipilian. Ano ang problema sa pagiging simple? Kahit papaano, hindi siya magsasagawa ng masamang plano sa likod ko o magtatago ng mga bagay. Hindi ko na kailangang matakot sa pagharap sa mga basura tulad ni Zhao Ze muli, 5 taon ng kasinungalingan. Para lang magnakaw sa yaman ng pamilya ko. Hindi mo naiintindihan, siya ay tapat. Sumusunod sa bawat salita ko. Ang puso at mga mata niya ay para sa akin lamang. Yun lang ang kailangan ko. Kaya talagang tatanggapin mo na ang isang taong simple habang buhay?
CEO Su, ang lolo mo ay matutuklasan din ang katotohanan. Kapag gumaling na si Lolo, dadalawin ko siya para bumisita. Maiintindihan niya. Pasensya ka na, mahal. Ang sili ko ay napakahusay. Pahal, kung ako ay magkamali, patawarin mo ang sili mo? Anumang bagay maliban sa kasinungalingan ay mapapatawad. Pero nagdaya ako sa iyo. Hindi ko pa maibubunyag ang katotohanan. CEO Su, naglabas si Mr. Lin. Marahil sa parke muli, maglakad-lakad tayo at tingnan kung ano ang ginagawa niya araw-araw. Ginoong Duan ay narito na nasa Hyatt Hotel naghihintay sa pagdating mo. Naintindihan. Ito ba ang binata? Sino pa ba? Magpadala ng tao para bantayan ang parke kung ang ginang ay hahanap sa akin magulat agad. Opo. Binibini. Hindi ba ang binata ay parang simple lang? Pero kanina parang napakatalas niya. Ano ang nangyayari? Akala ko nakita ko ang pinakawalang mali siya na tao sa mundo pero ngayon... Xiaoju, ihanda ang kotse para sa Haiyan Hotel. Dapat kong alamin ang tunay niyang pagkatao ngayon. Opo. Binibini ang Ginoong Duan na inayos mong makita ay nasa pribadong silid na ito. Salamat. Hindi ko inakala, Young Master Chi ay magbibigay ng biyaya sa amin. Sa pagdating mo, ito ay isang karangalan para sa pamilyang Duan. Ginong Duan, napakapalabis ng pagpapuri mo. Ang boss, ito ay Kisili? Sino naman ang nakagalit sa kanya ngayon? Mukha siyang nakakatakot. Pardon po, Binibini? Sino ang nasa VIP room 888? Si Miss Su, si Elder Duan at si Young Master Qi. Si Young Master Qi. Lalong gumanda ang usapan. Chisili, ayaw na ayaw ni Sunwanyan ang sinungaling sa kanya. Kapag nalaman niya ang totoo, tapos ka na talaga. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo? Paumanhin, Elder Duan. Sabi ng babaeng ito, inimbita mo raw siya kaya pinapasok ko siya. Ang pamilya Duan ay hindi basta-basta nag-aanyaya ng kung sino lang. Paalisin mo siya ngayon din. Sino ang nagsabing hindi ako inimbita? Asawa. Bakit siya nandito? Ang lalaking ito ang nag-imbita sa akin. Tama ba? Sino ka ba? Si Young Master Chi ang nag-imbita sa'yo? Sa mahabang panahon, hindi ko pa nakita si Young Master Chi na may kasamang babae. Si Young Master Qi. Probinsyana. Si Young Master Chi ng Tiancheng Group at hindi mo siya kilala, ang lakas ng loob mong magsinungaling. Si Young Master Chi ang nag-imbita sa iyo? Si Chisili ay si Young Master Qi? Imposible! Alisin mo ang mga kamay mo. Alisin mo yan sa akin. Hindi mo ba narinig? Si Chi ay hindi kailanman nakikita sa publiko, hindi ba? Anong kapal ng mukha mong maging bastos kay Chi? Sa tingin ko, naghahanap ka ng kamatayan. Tumahimik ka. Young Master Chi, napakabastos niya sa'yo. Bakit mo pa siya pinoprotektahan? Miss Su, ang tagal nating hindi nagkita. Mukhang mahina ang memorya ni Chi. Sigurado ka bang hindi tayo nagkita kaninang umaga? Pinapalapit ka lang ni Chi dahil mabait siya. Sino ka ba? Anong karapatan mong kausapin si Chi nang may panunokso? Miss Duan, tama ba? Nagkakamali ka sa akin. Maaaring nakilala ko si Chi noong araw na iyon at agad ko siyang nagustuhan. Iniisip siya araw-gabi. Nakalimutan ko na kung kailan ko siya nakita sa panaginip o kung kailan ko siya nakita sa totoong buhay. Kaya nalilito ako. Walang hiya, walang hiya. Naalala ko na, ikaw ang tagapagmana ng Su Corporation. Sunuan yan. Miss Su, hindi ka ba may asawa na? Tungkol sa ngayon. Oo, Miss Su, hindi mo ba lubos na gusto ang tangang asawa mo? Noon, sinabi mo na mas magaling siya kaysa sa akin. Young Master Chi, ikaw mismo ang nagsabi, tanga siya. Pinakasalan ko siya dahil lang sa hiling ng lolo ko. Wala kang nararamdaman para sa kanya. Ginoong Chi malinaw na tang siya. Isang tanga. Ano pa ba ang mararamdaman niya? Mas madaling kontrolin.
Hindi malalaman ng asawa ko tungkol sa kabit ko, Chisili. Kung ikaw nga talaga si Ginong Ki, hindi ako makapaniwala matitiis mo ang ganitong paghamak. Nakakadiri, Sunuan yan. Ano ba ang tingin mo kay Ginoong Chi? Personal na ano? Hindi mali si Binibining Su. Isang tanga hindi karapat-dapat sa isang tao, kagaya ng kagandahan ni Binibining Su. Kung ako ay maaring maging ng Binibining Su, ito ay magiging karangalan ko. Walang reaction? Nagkamali ba ako ng kalkula? Ginoong Chi ang makapangyarihang CEO ng Tiancheng Group. Hindi mabilang na mga babae ang humahanga sa'yo, higit pa sa iyong mabibilang. Bakit magpapakababa ka para maging kasintahan niya? Maraming babae. Ngunit wala ni isa ang kagaya niya. Binibining Su. Maghihintay ako para kunin mo ako. Sige. Pagkatapos kong hiwalayan ang tangang yon, tatapusin natin ito. Pupunta ako sa'yo. Chisili, ikaw pala ang nasa likod nito. Hiwalayan? Kailan pa pinlano mo ito? Hindi kita hihiwalayan. Bakit ka nagpanik, Ginoong? Narinig ko na malapit ka sa tangang iyon at magkasundo kayo. Di ko inaasahan iyon. Gusto mo ng divorce? May dalawang uri ng tanga. Ang ilan ay tunay na tanga, ang iba ay iniisip na ang lahat ay tanga. Ano ba ang pambaluktot dila? May tanga sa bahay, naglalaro pa sa labas? Napakakapal ng mukha magpakabanal habang hypocrite. Pero Master Chi, gusto talaga ang tipo ko. Ano ang gagawin mo? Ikaw. Ipagpatuloy ang usapan. May gagawin ako sa ibang lugar. Lolo Master Chi, kailangan ko gumamit ng CR. Sunuan yan. Gusto mo talaga mag-divorce sa akin? Master Chi, huwag kang magalit. Ang isang may asawa nagpapakitang gilas pa. Sa ibang lalaki, hindi karapat-dapat sa galit mo. Kahit ano ang ginawa niya, pipiliin kong manatili. Kahit bilang asawa niya. Lover o hindi. Hindi siya karapat-dapat. May asawa pero nagpapakita parang malandi. Hindi siya karapat-dapat kahit pagtapat sa yingying maliit na daliri. May dahilan siya para sa ginawa niya. Ang pinakamayaman sa Jiang Province talagang love-struck. Sunuan yan, maging matalino at lumayo sa Master Key. Ang tangang asawa ay tanga, pero kahit siya nakakaintindi ng ebidensya, isipin kung ipakita ko ang recording na ito, ano ang gagawin niya? Dapat sinabi mo ito ng mas maaga. Anong gusto mong gawin? Wala ka namang kontak ng asawa ko. Paano mo siya ipapakita ng kahit ano? Sige, ililipat ko ito sa phone ko. Ipapakita ko sa kanya pag uwi ko. Hindi mo na kailangang abalahin ang sarili mo sa pagbisita. Ang kapal ng mukha mo, hindi ka pani-paniwala. Kahit natanga siya, asawa mo pa rin siya. Ang hindi mo siya gusto ay hindi dahilan para saktan mo siya ng ganito. Nagpapanggap itong tanga para lokohin ka. Heto, gusto mo o hindi? Anong ibig mong sabihin? Ayokong saktan ng sinuman. Gusto ko lang ang katotohanan. Talagang baliw siya. Hindi ko alam kung bakit si Young Master Chi ay nahuhumaling sa kanya. Young Master Chi. Walang pakiramdam ang babaeng iyon. Anong karapatan may asawa na siya pero nakikipag-flirt pa rin kay Young Master Chi. Huwag mong hayaang sirain niya ang mood mo. Lagi namang sinasabi ni Lolo na tayo ang perpektong magkatugma. Kung hindi dahil... Kay old Mr. Duan ngayon, nabali na sana ang kamay mo. Hindi na pareho sa susunod. Young Master Chi, pumunta si Miss Su sa bar at umorder ng 8 male model. Ano? Ginoong Chi, ang babae na nagloloko ay napakasuklam-suklam. Bakit mo siya pinapansin kapag nakalapit ka sa kanya, mahawa ka ng amoy niya? Binabalaan kita. Mag-ingat sa salita. Hindi siya taong pwede mong siraan. Tara na. Lolo, yang Sunuan yan ay walang kakaiba. Bakit ang Ginoong Chi ay ganito na lang sa kanya? Ying-ying, ang Ginong Chi ay isang hopeless romantic, hindi na malulunasan. Maghanap ka ng ibang pag-ibig. Hindi. Ako, Duan Yingying, ay makukuha ang sino mang lalaki na gusto ko.
Gwapo, ano ang rate ng inuman? Miss, 200. Xiaoju, nakikita mo? Ini mga male models ay hindi nagloloko sa presyo, diretso ang quote. Tagapamahala Su, lasing ka. No cars ay by 100 yan. Ngayong gabi, iinuman tayo hanggang umaga. Halika babe. Sis, mag-toast tayo. Bottoms up! Miss, ngayong gabi mag-i-enjoy ka ng todo. Uminom! Tagapamahala Su, may asawa ka. Hindi ito tama. Anong klaseng kasal yan? Puro peke lang yan. Sa impyerno ang kasal, sa impyerno ang pag-ibig. Kaysa maging tanga sa pagloloko, sunod-sunuran, mas gusto kong mag-party kasama ng mga models at mag-enjoy. Pero, Xiaoju, dinaya ng tatay ko ang nanay ko. Nagdulot ito ng matinding kalungkutan sa kanya. Binigay ko ang buong puso ko, nakipagrelasyon kay Jiaozi ng 5 taon. Sa huli, siya lang ang may gusto sa pera ng pamilya ko. Gusto ko lang ng tao na hindi magsisinungaling sa akin. Kahit simple lang siya. Pero, ramdam kong totoo na tapat siya sa akin at mabuti siya sa akin. Akala ko talaga nakita ko na ang taong gusto kong makasama habang buhay. Naghanda pa ako na tanggapin ang lahat ng pangungutya mula sa labas. Pero ano ang resulta? Panloloko pa rin. pero 8 male models ay kulang pa rin. Waiter, dagdagan mo pa ng 8 male models. Miss Su, maganda itong model. Male model, dagdagan mo pa ng 8. Miss Su, huwag mo nang biruin ang mga model. Oo. Bakit ka nandito? Naalala ko? Parang hindi kita inimbitahan. Lumabas kayong lahat. Hoy pare, hindi tama ang pagnanakaw ng negosyo. Huwag kang ganyan ka-agresibo. Alam mo ba ang mga patakaran? Hindi mo ba alam ang first come, first served? Bibilang ako hanggang 3. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Ate yun, Sa ibang araw na lang. may urgent akong lakad. Mauna na ako. Miss Su, nakakatakot talaga ang taong iyon. Ingat ka. Huwag kang umalis. Alis na ako ate. Sunuan yan, nakalimutan mo na ba na may asawa ka na? Chishao, bakit ka galit na galit? Hindi ako asawa mo. Kahit na ganon, alam ng tanga, ano naman yon? 3 taong gulang lang ang kanyang IQ. Wala siyang naiintindihan. Sa puso mo, yun na yon. Laging tinitingnan siya. Laging inilalagay siya parang nasa bahay para pagtripan mo isang laruan. Chishao, ikaw, kilala mo ba siya ng mabuti? Bakit mo pinapakialaman ng ganon ang opinyon ko sa kanya? Paano ko naman makikilala ang isang tanga? Hindi lang ako nasanay sa sobrang bait mo. Chesley, nagpapanggap ka pa rin, Chishao. Dahil nandito na ang lahat, edi magpakasaya tayong magkasama. Single ka ako, kahit na may asawa ako. Pero ang asawa ko ay isang tanga. Hindi siya nangahas na gumawa ng kahit ano. Kung ayaw mo nito, pumunta ka na lang sa bahay ko, okay lang. Hindi takot. Alam ba ng tangang yon? Magdiborsyo kung alam mo. Kahit na ano ang nararamdaman natin ay hindi ba panloloko? Niloloko mo ako. Niloloko kita. Sabihin mo, oh, Chishao. Nakikita kita na talagang lasing na lasing. Halika na. Miss Su, ihatid mo ako sa bahay. Pagkatapos aling club ang mangahas na tanggapin siya ulit, bigyan mo lang ako ng selyo. Aling club? Oo. Chishao, sabi ng amo, nagbago na ang buhay mo ngayon. 3 araw pa, hindi mo na kailangang maging tanga. Pagdating ng panahon, anong klaseng babae ang hindi? Bakit sa bahay ng Su napakababa? Naiintindihan ko, itong si Miss Su, hindi kita inilagay kahit kailan. Kapag tiningnan ng mga tao, simple lang, kalimutan na ang diborsyo. Hindi ko siya sinisisi. Ano pa ang masasabi ko? Ang persona ko ay isang tanga. Karapat dapat siya sa mas mabuti. Kapag nalaman niya na ako ay matino, hindi na siya mag-iisip ng diborsyo. Binatang Master Chi,
Kailan pa nagsimula kang magwasak sa sarili? Bukod pa, kapag nalaman niya na hindi ka baliw, malalaman niya na niloko mo siya. Alam ng lahat na kinamumuhian ni Miss Sue ang mga sinungaling. Kaysa hintayin ang mga papeles ng diborsyo, ikaw mismo ang mag-file. Ito para mapanatili ang dignidad mo. Mag-ingat sa mga sinasabi mo. Hindi ako magdadalawang isip na tanggalin yan. Pasensya na po, Gino. Pinatang Master Chi. Pinilit ng Master na dapat magpatuloy ka sa loob ng 3 araw. Huwag mong sirain ang lahat ngayon. Pagkatapos ng 3 araw, ipahayag sa lalawigan, hindi na kailangan ng mga mask. Yan. Hindi ko talaga gustong magsinungaling. Sa loob ng 3 araw, ibubunyag ko ang buong katotohanan sa iyo. Master Chi, huwag kang mag-alala. Nakabantay ako sa parke buong araw. Miss Sue ay hindi naghahanap. Ano? Kalamidad, nangyayari na. Master Chi, Nakadisguise ka pa! ano ang nangyayari? Ang kasalukuyang pag-arte ng Master Chi bilang isang tanga. Bakit si Miss Sue ay iiwan siyang walang supervision buong araw? Walang supervision ay may problema. Posible bang nalaman niya ang pag-arte? Imposible. Mahal, ano ang problema? Wala lang. Sili, saan ka ba nagpunta buong araw ngayon? Hindi man lang maayos ang kwelyo mo. Chisili, gaano ka ba talaga kapabaya? Sa parke. Talaga? Chisili, sinabi ko sa'yo napakaraming beses, galit ako kapag niloloko ako. Sa mundong ito, ang mga taong pinagkakatiwalaan ko ay ikaw at lolo. Kaya, hindi mo ako loloko, 'di ba? Chisili, binibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Sabihin mo ang totoo at magiging maayos ang lahat. Pero kung patuloy kang magsisinungaling sa akin, kahit ano ang dahilan, hindi ko na kayang patawarin ka. Mahal, Nagsisinungaling ka ba sa akin? mahal. Silly. Nagpapa-ignorante pa? Ah, ganun ba? Ipapakita ko sa iyo ang isang nakakatuwang bagay. Anong nararamdaman ng isang tanga? Madali lang kontrolin. Kapag nakipag-divorce ako sa tangang yon, pupunta ako sa'yo. Hintayin mo ako. Mahal. Nandyan ka ba? Tanga ang asawa mo ay nasa piling ng iba, hindi ka galit? Gusto ko lang na nasa tabi ko ka. Sandali, nagsisinungaling ka na naman. Kahit ang mga tanga ay may pride, hindi ka galit dahil... Alam mo ang tao sa video na ito ay ikaw, Chisili. Hindi. Dapat ba kitang tawagan? Young Master Chi? Mahal, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Chisili. Hindi mo ba napansin ang lipstick sa kwelyo mo? Ay pareho ng iniwan ko sa shirt ni Young Master Chi ngayon? Mahal, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi ka pala ganong ka-inosente sa akala ko. Chisili. Bakit mo ako nilinlang? Mahal, kumalma ka. Pakinggan mo muna ako. Hindi ko kailanman sinadya na dayain ka. Kinaladkad ako ng tadhana. Hindi ito may iwasan. Maniwala ka sa akin. Tunay ang nararamdaman ko para sa'yo. Pag-ibig. Pag-ibig ang tawag mo dyan? 5 kalahating taon akong niloko ni Jauze. Matagal na akong tumigil maniwala. Pero hindi ko inakala na ikaw rin ay magluloko sa akin. Hindi totoo yan. Yan. Ito, sampalin mo ako hanggang sa gusto mo. Ilabas mo ang galit mo. Sige, suntukin mo ako. Ikaw. Xiaoju. Miss Mise, Chisili. Maghiwalay na tayo. Ayaw ko. Hindi ako papayag dito. Mahal, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo akong tawaging ganyan. Nakakadiri na ito ngayon. Ang lalaking minahal ko ay ang taong walang mali siya, walang nakatagong motibo. Hindi itong mapagplano, lobong nagbabalat kayo. Hindi kailangan ang pahintulot mo. Xiaoju, ipahayag bukas sa buong lalawigan. Ako at si Chisili ay hindi magkatugma. Tapos na ang paghihiwalay. Miss Sue, pero paano naman si Chairman Sue? Paano natin ito ipapaliwanag? Lolo, ako na ang bahala. Mahal. Makalipas ang 3 araw, tanggapan ng rehistro, humarap ka.
Mahal, hindi kita pakakawalan. Wang Xuan, bantayan mong mabuti ang pamilya Su. Kung may impormasyong tumagas, ikaw ang mananagot sa akin. Binibini ang PR team ni Su, sinubukan ko na buong umaga. Bawat pagtatangka kong mag-post ng balita tungkol sa diborsyo ay agad na nabubura sa loob ng ilang segundo. Si Young Master Chi ayaw niyang may mailathala na hindi niya inaaprubahan. Akala niya sa ganitong paraan ay mapipigilan niya ako. Hindi na ako titira kasama ang isang sinungaling na tulad mo sa iisang bubong, Lolo. Gusto kong makipaghiwalay kay Chi Sili. Mahal. Anong ginagawa mo rito? Hoy, mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Maaga siyang dumating para alagaan ako. Mas maalalahanin pa ang manugang ko kaysa sa sarili kong apo. Lolo siya. Mahal. Hindi mo ba napapansing mas malusog na ngayon si Lolo kaysa dati? Ngayon lahat ng ito ay dahil kay Sili na nagdala ng isang dalubhasang doktor. Ang doktor na ito ay talagang magaling. Talagang kahanga-hanga, kung hindi dahil sa kanya malamang patay na ako ngayon. Lolo, huwag kang magsabi ng ganyan. O yan. Tumatanda na ako. Ang natitirang oras ko ay limitado na. Ang tanging hiling ko ay para sa inyong dalawa na magkaroon ako ng apo sa tuhod. Naiintindihan namin. Gagawin namin niyon. Pahinga na po kayo, Lolo. Ingat po. Tara na, ngayon na. Sige, Bitawan mo ako. nakatingin si Lolo. Pakawalan mo ako. Kaagad. Sisili, anong ginagawa mo? Binabalaan kita lumayo ka sa pamilya ko. Mahal, ginagawa ko ito para sa iyo. Sabi ng mga doktor, delikado ang kalagayan ni Lolo Su, bawal ma-excite. Nadala ako ng emosyon at nakalimutan ko kanina, dapat nating tiyaking ligtas si Lolo. Itatago natin sa kanya ang paghihiwalay natin, pero huwag kang magkamali, tapos na ang kasal natin ngayon, lilipat ka na ngayon. Mahal, dahan-dahan, hayaan mo ako. Hayaan mo ako. Huwag kang mag-alala, Mr. Chi, lahat ay handa na. Hoy, ingat! Huwag mong gasgasin ang mga dingding. Ano ang ginagawa mo? Miss Ito ay lahat kaugalian ni Mr. Su Sr. Matagal na siya sa ospital na miss ang bahay pero hindi makauwi. Kaya pinapagawa niya sa amin mga kamera sa buong bahay. Hindi ito pagmamanman. Malinaw na sinusubukan ako, tanggalin mo ang mga ito. Kung alisin natin ang mga ito, magdududa ang Lolo kapag nalaman niya ang totoo at magiging agitated ang kanyang kondisyon. Huwag mong gamitin ang Lolo para pilitin ako. Pati ang kwarto? Hindi ang kwarto. Mabuti. Lahat ng lugar maliban sa kwarto, lahat ng mga silid ay may mga kamera na nakalagay. Ano? Sinasabi mo ba na dapat matulog tayo magkasama ngayong gabi? Ang mag-asawa na natutulog magkasama, kakaiba ba yon? Ako. Eksakto, mahal ang mag-asawa dapat magkasama sa kama. Huwag mo akong hawakan. Ang mga kamera ay nag-live na. Tama talaga, dapat matulog magkasama ang mga mag-asawa. Magaling ang pag-arte. Ang bonus mo. Sa miss po. Pero hindi ako nag-arte, talagang pinapagawa ni Mr. Su Sr. ang mga ito. Ano? Ano? Yung mga plano na sinabi mo kanina, ano ba yun? Para hindi kayo ni Miss Zhu maghiwalay, ninakaw ko ang marriage certificate niyo sa registry. Ganyan ka talaga. Palaging panalo ang may karanasan. Nakita na ni Lolo Su ang mga problema sa pag-aasawang ito mula pa sa simula. Ayokong makita ka rito, lumabas ka. Mahal, pero yung mga CCTV sa labas. Huwag mong gagamitin si Lolo para takutin ako. Tulog na siya ngayon. Sige, susundin ko ang asawa ko.
Lolo, bakit kapag gising sa gabi na? Huwag kang magpaligoy-ligoy. Bakit mo pinalayas ang manugang ko? Nag-away na naman ba kayo? Hindi, talagang hindi. Ang dami kasi ng kumot sa kwarto. Pinapunta ko siya sa ibang kwarto para maglipat. Pagkatapos niya, babalik agad siya. Ganun pala, naghihintay si lolo ng apo. Huwag kang magdadabog-dabog. Sa sahig matutulog. Kahit anong sabihin ng asawa ko. Cecily, ayoko sa mga nagsisinungaling sa akin. Bakit mo ako ginanito? Mahal, gising ka na? Espesyal kung ginawa ito para sa'yo. Tama na ang pag-aarte. Hindi ko kailangan to. Yan. Bawasan mo ang tono mo. Hindi, Lolo. Binabantayan mo ba ako ng 24/7 sa mga camera? Kung hindi ko chinek, hindi ko malalaman na binubuli mo ang manugang kong lalaki ng husto dito sa bahay. Pinaghirapan niya to para gawin. Nakita ko ang lahat sa sarili kong mga mata. Sige, kakainin ko na. Masaya ka na? Nakikita mo, ang pamilyang ito matagal nang nagkawatak-watak kung hindi ako ang nagbabantay noon pa. Mga bata ngayon, kailangan pa rin namin kayo para mag-ayos ng mga bagay-bagay. Iniutos ni Young Master Key na ipaalam agad sa kanya kung magwawala si Miss Sue. Yung batang yon ay may mga lihim na paraan. Alam na alam niya kung paano hawakan ang asawa niya. Lolo. Cecily, kinonsulta ko ang mga doktor. Makakaalis ka na sa 1 linggo. Magkita na lang tayo sa opisina para tapusin ang diborsyo. Kung patuloy kang magbabanta ng diborsyo, mahal kong asawa, kung wala ka talagang masabi, pwede naman tayong mag-usap ng ibang bagay. Pwede nating pag-usapan ng filosofiya o kaya naman mas malalim na paksa. Walang hiya ka. Hoy, Ginoong Chi, mukhang determinado si Binibining Su na ituloy ang diborsyo. hindi siya makakatakas. Sa handaan ng Tiancheng Group bukas, ihahayag ko ng publiko ang tunay kong pagkatao at ipapaalam sa media na si Sunuan Yan ang aking tunay na asawa. Puputulin ko lahat ng kanyang daan palabas. Sa ganoon, mapipilitan siyang manatili sa tabi ko. Kung diborsyo lang ang laman ng usapan mo, mahal, kung nahihirapan kang makipag-usap, subukan natin ang ibang bagay. Pwede tayong magbahagi ng mga kwento sa buhay o magsaliksik ng mas personal na mga bagay. Ju, kailan pa ba ang huling regla ko? Ang huli ay 2 buwan na ang nakalipas sa tingin ko. Binibining Sue, baka naman... Yung isang pagkakataon na yon, hindi naman siguro tayo sinuwerte ng ganon. Pero ang lakas ng lalaking iyon, posible... Sumama ka sa akin sa ospital. Ginoong Chi, paano ka makakapag-focus sa pagluluto ng sabaw? Pumunta si Binibining Su sa ospital. Hayaan mo siya. Dalawin lang niya ang kanyang lolo. Naiintindihan niya kung ano ang mahalaga. Hindi sa ospital ng lolo niya. Si Zhao Ze ay pabalik na sa bansa ng palihim. Nasa Jiren Hospital siya. Doon pumunta si Binibining Su. Eksaktong kapareho ng lugar ng dati niya. Sa tingin mo ba, nagbabalikan sila ng dating niyang kasintahan? Binibining Sue, buntis ka 2 buwan na. President Sue, kung ang Elder Sue ay makakarinig ng balitang ito, magiging masaya siya. Sasabihin ko sa Master Sue agad. Doktor, hindi ko gusto ang batang ito. President Sue, Hindi ko maipapanganak ang anak ng isang sinungaling. Hindi rin ako hahayaan ang batang ito na maging katulad ko, na lumaki sa nasirang pamilya. Kung sigurado ka, maaari kong isi-schedule ka para sa operasyon sa 1 linggo. Hanapin mo lang ako pagkatapos. Sige, salamat, Doktor. Zhao-Zi, anong ginagawa mo dito? Paano mo nagawa kahit magtanong? Kung hindi dahil sa'yo, ang pamilya Zhao at ako, hindi sana napilit sa Aprika ng Young Master Chi. Ngayon ang pamilya Zhao ay bangkarote. Ako ay sa wakas, nailigtas ng isang malaking tao, pero kailangan kong magtago sa ospital na ito para mabuhay. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Oh, ako ang nagdala nito sa sarili ko. Pero Sunuan Yan, matapos mong iwan ako, hindi rin naging maganda ang kalagayan mo. Ang batang nasa sinapupunan mo. Parang ang iyong laging kinukutya. Asawa na tanga, niloko ka rin.
Kung alam ko lang, mas gusto ko sana na ikaw ang napangasawa ko, hindi ba? Umalis ka dito! Binibining Su, buntis ka 2 buwan na. President Su, kung ang Elder Su ay makarinig ng balitang ito, magiging masaya siya. Sasabihin ko sa Master Su agad. Doctor, hindi ko gusto ang batang ito. Ano bang ginagawa mo? Sa tingin ko lang, Young Master Chi, bilang ama ng bata, may karapatan na malaman ang tungkol sa batang ito. Ako ang magiging Good Samaritan at ibalita sa kanya. President Su, kung malaman ng Young Master Chi, hindi siya magkakasundo sa pagpapahinto mo ng pagbubuntis, ni hindi siya magbibigay ng pahintulot sa paghihiwalay sa iyo. Kung meron kang mga hiling, sabihin mo ng diretso. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Talagang karapat-dapat na maging ang aking kasintahan na nakasama ko sa loob ng 5 taon. Talagang kilala mo ako. Saan man ako pumunta ngayon para akong asong gala? Ikaw lang ang pag-asa ko ngayon. Gusto kong mabuhay sa bansang ito. Sige. Sumasang-ayon ako sa mga kondisyon mo. Alam ko, hindi mo ako pababayaan. Huwag mo siyang saktan ulit at babalik ko ang mga kamay mo. Wang Xuan, hindi ba't inutusan ng taong ito na ipatapon sa Facehow? Sino ang nagdala sa kanya? You Young Master Chi, hindi ko alam kung paano. Natural, ito ay ang aking kasintahan na nakasama ko sa loob ng 5 taon. Tama yan. Hindi siya gumawa ng malalaking kasalanan. Ang parusa mo sa kanya ay masyadong mabigat. Nagmamalasakit ka pa sa kanya. Pero para sa taong nagkunwari ng katangahan para makuha ang awa ko, wala? Okay lang, mahal. Lahat ng sinabi mo alam kong galit lang. Hindi ko seryosohin yan. Wang Xuan, ipaalis mo ang lalaking ito sa pinanggalingan niya. Hindi ako pupunta sa Africa. Yan, dapat mo akong iligtas. Chisili. Magpakita ng awa kung kaya mo. Huwag mong subukan. Sige. Palagi akong sumusunod sa asawa ko. Matagal ka na sa labas. Oras na para umuwi. Tara na. Ikaw, wag mo akong sasaktan. Kung hahawakan mo ako, sisiguro ni Yan na babayaran ni Young Master Qi. Sa bawat pagtawag mo sa Yan, makakatikim ka ng sipa. Sampalin mo. Opo. Ito ba ang plano mo para ibalik ako? Pinangako mong ibabalik ako sa dating kalagayan? Nandito ako at pinagmumukha akong tanga. Mas mabuti pang manatili sa Africa. Hindi mo mahaharap ang hirap, kaya nga ang pamilya Zhao ay bumagsak. Tama na. Ano ang susunod? Ang pregnancy report ni Sunwan yan. Ano ang kailangan ko sa yan? Kailangan kong malaman ni Chisili ang pagbubuntis ni Sunwan yan. Baliw ka ba? Hindi ba't lalo lang yan magpapahirap para sila makipag-divorce? Balak ko sanang gamitin ang mga recording na ito para i-blackmail si Sunwan yan. Tingnan mong mabuti. 3 buwan? Hindi ba't sabi ng doktor 2 buwan ng buntis si Sunwan yan? Hindi ba sa tingin mo kapag nalaman ni Chisili na tinulungan ng asawa niya ang ex niya na nakawin ang mga sikreto ng kumpanya at dinadala ang anak ng kalaban niya, magfi-file siya ng divorce? Ang galing! Lahat ng nawala sa akin ay dahil kay Sunwan yan. Sinira ako ng babaeng iyon. Tama na ang usapan. Ito ang gala invitation ni Chisili para bukas ng gabi. Alam mo na ang kailangang gawin. Huwag kang mag-alala. Sunwan yan, dahil nawalan na ako ng lahat, hindi ka rin makakatakas. Chisili, ano na namang kalokohan ito? Magdi-divorce na tayo. Mahal, kailangan sa event na may kasamang babae ang lahat ng dadalo. Pakisuyo na lang ito. Hindi mo naman gusto na makita ni Lolo ang balita na mag-isa akong dumalo at maghinala na may problema ang pagsasama natin. Young Master Chi, hindi ba't ikaw ang host ng gala na ito? Tumahimik ka! Hindi ba yan si ang tagapagmana ng Su Group, si Sunwan yan? Paano siya naglakas loob na magpakita rito? Anong nangyari sa kanya? Narinig ko, ikinasal siya kay Chi Xiao. Maginhawa ang buhay, di ba? Ano? Hindi mo ba narinig sa araw ng kasal? Daw para sa pakitang tao, pinagawa niya sa nobyo niya na magpanggap bilang si Chi Xiao na hindi pa nakikita. Kamakailan lang yung 2 katulong na tinanggal ng pamilya niya
Isinumbong na ang totoo. Yung lalaking napangasawa ni Sunuan yan, yung lalaking yon ay isang tunay na tanga. Naglakas loob magpanggap bilang si Chi Xiao. Sa tingin ko, ang pamilya Su ay naghahanap ng gulo. Totoo, narinig ko. Ngayon si Chi Xiao ay naghahanda ng isang salo-salo para ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan. Hindi ako makapaniwalang naglakas loob siyang pumunta. Ang lakas ng loob niya. Sunuan yan, nag-iisa ka lang? Nasaan ang tangang asawa mo? Naiintindihan ko na. Hindi maginhawa na dalhin ang tangang asawa mo para makasama mo. Ang ibang lalaki? Umalis ka sa harap ko, wala ako sa mood para dito ngayon. Aso? Nasaan ang aso? Yingging. Sa tingin ko, tinatawag kanyang aso. Sunuan yan, ikaw, Mahal, ang bag mo. gago. Marunong ka palang mag-alaga ng asawa mo? Baka hindi mo, alam ito, ang asawa mo ay hindi tapat. Kahit na may asawa na siya, nagpapaligaw siya sa lahat ng nakikita niya. Nakakadire! Imposible. Ano ang masasabi mo tungkol sa warm smoke? Babae rin. Paano mo gagawa ang ganitong bagay? Ano ang kakaiba dito? Ginawa niya ito para sa pride. Huwag magpahintulot ang sarili kong tangang asawa. Nagpapanggap bilang Chi Xiao. Meron siyang bagay ay hindi gagawa. Hindi lang alam. Makipag-ugnayan sa kanino? Duan Yingying, gusto ng mga tao ang para sa sarili, maging responsable sa sinabi mo. Yingying, kami ay dumating lang sa Su Province. Siya ay tanga. Paano mo malalaman ang pangalan mo? Ano ang meron dito? Ang ingay. Napakaganda ko. Ang buong lalawigan ng Sujiang. Kilala sa malapit at malayo. Ang tangang ito. Malamang rin. Ang dating lihim na admirador ko. Kahit na mahina ang paningin niya, pero hindi kahit ano. Ang mga deformed melon at cracked jujube ay lahat ay mahalaga. Kung gusto mo ito, ibigay lang ito sa'yo. Sino? Sino ang gusto ng tanga mo? Nakikita? Huwag mo akong sisihin para makipag-divorce sa'yo kahit siya ay hinahamak ka. Divorce? So warm smoke ay mag-divorce. Hindi ito. Bagay na dapat asahan. Ano ang sinasabi niya? Ay, isa rin. Malaking miss na marumi. Paano ito talaga? Kasama ang tanga. Para sa buong buhay. Huwag magsalita ng walang kwenta. Hindi kami maaaring divorce? Isa sa kanya. Ang babae. Ano ang magandang paggunita? Hindi mo pa alam. Siya ay nagpapakulit sa Chi Xiao buong araw. Gusto kong sipain ka. Tanga. Basta siya ay masaya. Siya at Chi Xiao ay magkasama. Hindi ako nababahala. Basta masaya siya. Kasama niya si Chi Xiao. Wala akong pakialam. Napakatuso ng lalaking ito. Siya at si Chi Xiao. Hindi ba't mag-isa pa rin siya? Mukhang totoo nga. Gago, totoo yung mga chismis. Gago nga talaga siya. Director Wang, hindi ba't sinabi mo kagabi? Gusto mo si Sunwan yan? Yung asawa niya? Wala man lang pakialam. Bakit hindi mo siya ligawan? Gusto mo ang asawa ko? Gago, kanino ka nakatingin? Hindi ba't sinabi mo, wala kang pakialam kung ang asawa mo ay kasama ng iba? Dati, hindi ako karapat-dapat para sa asawa mo. Ngayon, nalulugi na ang kumpanya niya. May asawa na rin siya ngayon. Sobra-sobra na ang kakayahan ko para sa kanya. Sobra-sobra na ako. Mrs. Su, kung kasama mo ako, mas mabuti kaysa sa isang gago, hindi ba? Totoo. Sunuan yan. Huwag kang magpatawa. Miss Su, ikaw at itong gagong ito. Pagkatapos ng diborsyo, pwede mo akong isipin kahit na mas matanda ako at may anak. Marunong akong mag-alaga ng tao. Ang mahalaga ay tapat. Oo, magandang bagay ang katapatan. Gusto ko yun. Nuanyan, nandito ako. Ako rin. Ako. Senior mo, naalala mo ba? Mas mabuti ako kaysa sa kanilang lahat. Mas mabuti talaga. Isipin mo muna ako. Ang ganda nito! Ay nako! Pumila kayo, dahan-dahan lang. Kapag nakipag-diborsyo na ako, hahanapin ko kayo isa-isa at magpa-blind date. Sunuan yan! Sa tingin ko, walang hiya! Sa harap mismo ng asawa mo, naglalandi ka na! Binibining Su, kukuha rin ako ng numero. Ako. Tumahimik ka. Ipagpalagay mo na patay ako. Binibining Sunuan yan. Ito ang aking Tiancheng banquet. Hindi ang iyong matchmaking event. Patuloy. Bukod pa. Kami ay mag-asawa pa. Ang Tiancheng banquet na yung inihanda. Dapat ay inihanda ni Young Master Key, hindi ikaw. Siya ba? Imposible. Dalawang dating katulong ng pamilya Su. Kumpirmado ito. Walang posibilidad ng pagkakamali. Sunuan yan ay nagpakasal sa isang tanga, hindi sa Young Master Chi. Marahil, ang pagkaulol ng tanga, umaandar na ulit. Eksakto. Nung huli, siya ay nag-impersonate sa Master Chi. Ngayon, sa banquet ni Master Key, siya ay nangahas na ulitin ang charade na ito. Tangang matapang. Nakikita? Ang batang sumigaw ng lobong. Kilala sa lahat.
Chisili, paano mo ako aasahan na magtiwala sa iyo ulit? Mahal, talagang pinagsisisihan ko ang mga pagkakamali ko. Binibining Su kanina, ang pagsabog ng tanga na ito. Nasira ang aking sandali. Ngayon, hayaan mo akong maayos, magpakilala. Wang Xuan. Itala ang lahat ng nag-sign up para sa matchmaking. Tandaan ang lahat, pagkatapos ngayong gabi, ako ay mag-settle ng accounts sa bawat isa. Oo, Master Chi, ang mga gustong manligaw sa Madam Chi kanina, lumapit. Mag-register sa akin ngayon. Ang Young Master Chi. Wang Xuan. Personal assistant ng Young Master Chi. Ang tanga na ito talaga ang tunay na Young Master Chi. Ini sa mga chismis na kasal ay totoo nga. Sunuan yan talagang nakasal sa Young Master Chi? Paano kaya ito? Nakasal siya sa isang sinasabing tanga. Paano siya biglang naging Young Master Chi? Anong klaseng biro ito? Hindi ka pwedeng Young Master Chi. Bakit siya pipili ng babae na katulad niya, isang heiress na nalugmok? Bihira ako magpakita ng katunayan, pero sa sarili kong teritoryo magtatanong sa akin, umalis ka na. Sunuan yan, anong karapatan mo? At ipaalala ko sa sino mang tumitingin sa asawa ko na iwan ang mga delusyon mo, ang asawa ko at ako. Hindi maghihiwalay. Young Master Chi ako. Hindi ko alam na ikaw. Ipagpaumanhin mo bigyan ng awa ang mga karaniwang tao. Iyon ay isang masamang biro lang. Huwag mong seryosohin. Mahal, tingnan mo ang kahinaan ng mga duwag na ito. Hindi kahambing ko. Huwag mong isipin ang pag-alis sa akin. Naiintindihan? Kawawa. Iban sila sa Jiangcheng. Hindi ko tatanggapin ang presensya nila malapit sa asawa ko. Oh, Young Master Chi, dalhin sila. Young Master Chi, lahat ay maling pagkakaintindi. Kahit na ang sunuan niyan ay hindi naging malandi, siya ay publiko'y hinamak ka ngayon. Ang ganitong babae ay lubos na hindi karapat-dapat sa iyo. Miss Duan, sinasabi mo ba na ang pamilya Duan ay may napakakaunting trabaho at ang buhay mo'y napakawalang gawa? Dapat ba akong gumawa ng problema para sa pamilya Duan? Sunuan yan. Paano mo nagawa na ganun ang pagtrato sa iyo ni Young Master Chi? Hindi ko napansin noon na taglay mo ang ganitong nakakaakit na karisma. Napakaraming admirers na lumalapit sa iyo. Kapag pagkakita ko ngayon, talagang hindi ko nakita ang isang nakatago na kayamanan. Ito ay ang teritoryo ni Chisili. May lakas pa ng loob na pumunta? Parang matibay ka sa mga paghampas. Para makita ang ganda, masaya akong tatanggap ng hampas. Ang puso ko'y buong-buo ang pagpayag. Man, ibigay ko ang iyong healing. Chi. Sunuan yan. Kapag nahuli ako, magdusa ka kasama ko. Sunuan yan, pumunta sa Hardin. Kailangan nating mag-usap. Hindi ako available. Sunuan yan. Nakalimutan mo siguro. Nabuntis ka. Hindi pwede ang alak. Maghihintay ako. Ikaw. Sino ang lalaking kasama mo? Talagang hindi mo binabasa ang balita. Siya ay Zhao Ze, ang ex-boyfriend ni Sunuan yan. Parang hindi kami nagkamali sa pagduda sa kanya. Pinapanatili ang Young Master Chi habang nakikipagkita sa ex ng palihim. Ngayon ang drama ay lumalabas. Tara na. Yan, alam ko naman palagi na wala kang nararamdaman para sa akin. Pero dumating ka pa rin. Sabihin mo na ang punto, dahil buntis ako masela ng ilong ko. Sa mababangong amoy. Si Young Master Chi ay nananatiling malapit sa ex mo? Sunuan yan. Mukhang hindi ako nagkamali tungkol sa'yo. Ano bang nakikita ni Young Master Chi sa'yo talaga? Walang hiya ka talaga. Sa totoo lang, hindi naman ito malaking bagay. Kailangan ko lang ng tulong mo sa bid ng Tiancheng Group para sa lupain ng Wanmei. Ang proyektong ito ay napakahalaga para sa akin ngayon. Kung maaari mong kopyahin ang kanilang mga dokumento para sa bid, malulutas na nito lahat ng problema ko. Nababaliw ka ba? Bakit ko naman nanakawin ang mga dokumento ng asawa ko para sa'yo? Peke ang kasal ninyo. Magkaiba tayo. Nagbahagi tayo ng 5 totoong taon na magkasama. Huwag mong sabihin sa akin na ang estrangherong yan ay mas mahalaga kaysa sa akin. Bukod doon, hindi ba gusto mong makipaghiwalay sa kanya? Paano ka makikipaghiwalay habang buntis? Kadiri ka! Bakit hindi ko napansin noon kung gaano ka ka-cute kapag ikaw ay galit? Pag-isipan mo,
Kung magalit si Kisili, hindi ba't makakatulong yon para mapabilis ang paghihiwalay ninyo? Huwag kang mag-alala, hindi ako mag-aalala sa pagiging hiwalay mo. Sophie, 3 araw ang ibibigay ko sa'yo. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Sophie, sa tingin ko ngayon, hindi ka na muling patatawarin ni Ginoong Chi. Ginoong Chi, ang proyektong Vanity nakasiguro na kami ng pondo at ilan sa amin ang gustong makipagtulungan sa iyo. Walang problema. Asa kami sa iyo. Nasaan ang ginang? Nandito lang siya kanina. Hahanapin ko siya agad. Huwag mo nang hanapin. Huwag mong pabayaan na malampasan ni Binibining Su ang pakikipagkita sa ex niya. Binalaan na kita na huwag nang magkalat ng chismis tungkol sa asawa ko at may kapalit ito. Ginoong Chi, akala mo ba talaga na sinungaling ako? Tingnan mo mismo. Wala namang malaking problema, pero kamakailan lang, nag-aalok ang Tiancheng Group para sa Vanity Plot. Ang proyektong ito ay napakahalaga para sa akin. Kailangan ko talaga. Kung makukuha mo ang isang kopya ng kanilang mga dokumento para sa alok, Ang bidyong ito ay hindi dapat makita ng ibang tao. Kung hindi, titigil ang Tiancheng sa lahat ng pakikipagtulungan sa Duan Corp. Ano? Tama ba ang naririnig ko? Alam naman ng lahat ang proyektong One May ang pinakamahalaga sa'yo. Simula pa lang, nagbabalak na siya na sirain ang kumpanya mo. Paano mo pa rin siya mapagkakatiwalaan? Asawa ko siya. Kung hindi ko siya pagkakatiwalaan, ikaw ang pagkakatiwalaan ko. Mahal. Tama pala si Lolo. Ang pag-iisip ni Binatang Ki na bulag sa pag-ibig ay wala ng lunas. Irog? Saan ka galing kanina? Kailan pa naging kailangan kong mag-ulat ng aking kinaroroonan sa'yo? Hindi. Nag-aalala lang ako, baka mainip ka. Siguro dapat ay pauwiin muna kita. Binatang Chi, tungkol sa nangyari kanina, hindi mo ba itatanong kay Binibining Su? Nakasalalay dito ang kinabukasan ng kumpanya. Hindi ako nag-aalala tungkol sa bid ng One May. Ang inaalala ko lang ay kung mas iniisip niya ang lalaking yon kaysa sa akin. Nagtatrabaho ka pa sa ganitong oras? Nagluto ako ng lugaw sa baba. Kain ka. 2 araw na lang ang bid ng One May. Kailangang ayusin ang mga detalye ng proyekto. Kiliw? Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ka ng pag-aalala sa akin. Ayoko lang namang mamatay ka sa pagod. Mas gugustuhin kong magdiborsyo kaysa maging balo. Pero bago ako mamatay, nakakagaan ng loob ang pag-aalala mo. Kumain ka na. Lumalamig na ang lugaw. Sige. Sundin ang utos ng misis. Ginoong chininakaw ni Miss Sisu ang bidding documents ng One May. Dapat ba nating baguhin ang key data? Bigyan mo siya ng gusto niya. Ito ang utang ko sa kanya. Hindi, Ginoong Chi talaga. Tama na. Ang konji na ito ay gawa ng asawa ko. Kailangan kong ubusin ito. Huwag kang tumayo dito at masira ang appetite ko. Ang gusto mo nakuha ko para sa iyo. Ngayon, burahin mo ang recording na iyon. sunuan yan, talagang walang puso ka. Si Chisili ay tapat sa iyo na aapektuhan ako, pero ibibigay mo siya. Walang pag-aalinlangan. Ayaw mo, ibalik mo. Sige. Matapos ang 5 taon ng relasyon, tutupad ko ang sinabi ko. Satisfied ka na? Pero tandaan mo kapag nalaman ni Chisili na ninakaw mo ang mga file, ipapadivorce niya kayo. Walang duda. Kapag nangyari iyon at kailangan mo ng suporta, isipin mong lumapit sa akin. Sa first trimester ko, hindi dapat ako malapit sa mga taong nakakadiri. Baka magsuka ako. Sunuan yan, pinangako kong hindi sasabihin ang sekreto mo. Pero hindi ko mapipigilan ng iba na sabihin sa Chisili. Kapag nalulunod ka sa problema, maghihintay ako. Hindi ako makapaghintay na makita ang reaksyon ni Kisili kapag nakita niya ito. Sunuan yan, kapag wala ang protection ni Ki,
Paano ka makikipagkompetensya sa akin? Ginoong Chi, gusto kang makita ni Sun Wanyu. Hindi. Siya ay nagsasabing meron siyang mahalagang bagay para sa'yo tungkol kay Binibining Su. Nagkakalat ng gulo. Anong katotohanan ang pwedeng manggaling sa dila ng ahas na yon? Palayasin siya. Naintindihan. Kung ito ay tungkol kay Nuwanyan at sa kanyang dinadalang sanggol, papabayaan mo pa rin ba ito? Ginoong Chi! Buntis siya. Ang galing ng pagmamahal mo, Ginoong Chi. Pero sa kasawian, ang sanggol na kanyang dinadala ay hindi sa iyo. Ano ang sinabi mo? 3 buwang buntis, noong kayong dalawa ay hindi pa nagkikilala. Ang ama ay si Zhao Ze. Alam mo ba ang kapalit? Ng paglilin lang sa akin? Katotohanan o kasinungalingan, alam mo na. Umalis ka. Nuanyan, sinabi mong kinamumuhian mo ang malinlang, pero bakit ka patuloy na nagsisinungaling? Sunuan yan. Kahit anong gawin ko sa'yo ngayon, huwag kang umasa na ililigtas ka ni Chisili sa pagkakataong ito. Sige, ngayon ay gagawin kong magdusa si Nuan yan. Hoy, ganda. Gusto mo bang magsaya? Ikaw, ano ang ginagawa mo? Hindi pa nakakain ng ganong kagandang kalakal. Subukan natin ikaw ngayon. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Kung sasaktan mo ako, hindi niya palalampasin ito. Huwag mong gamitin ang Ginochi para takutin kami. Narinig na namin ang balita. Malapit ka na mag-divorce sa Kisili. Kahit mamatay ka, hindi siya mag-aalala. Imposible. Hindi pa sumusuko, bigyan ka namin ng pagkakataong tawagan siya. Nalulungkot at desperado, mas lalong naging interesante ito. Kumusta? Chisili, nasa underground parking lot ako. Halika, iligtas mo ako. Chisili. Chisili. Sili! Director Su, ano ang dapat namin gawin? Tumakbo! Tumakbo! Nag-overestimate kayo sa sarili. Maraming witness dito. Dalhin mo sila sa kotse. Sa lugar namin, magkakaroon lang kami ng magandang panahon. Galaw! Tahimik. Ginochi, paano posible ito? Hindi ba tumigil siyang mag-alala sa sunuan yan? Walang oras para mag-isip. Lumabas at labanan siya. Huwag kang matakot, mahal. Nandito ako para iligtas ka. Sili? Sili, sa likod mo. Sila sa likod mo. Silas. Okay lang ako, hindi masakit. Silas. Silas. Bilis, dalhin ang Young Master Chi sa ospital. Ang Young Master Chi ay may moderate concussion. Kung magising siya ngayong gabi, malalampasan niya ang peligro. Salamat, Doktor. Miss Su, ang Young Master Chi ay tumanggap ng tawag mo at nagmaneho dito mag-isa nang walang pag-aalala. Hindi niya inalintana ang sarili niyang kaligtasan. Wala ka talagang puso? Hindi mo ba nararamdaman ang lahat na ginawa niya para sa'yo? Oh, niloko niya nga ang iyo sa pagpapanggap na ignorante, pero lahat iyon ay dahil sa desperasyon. Kahit mali siya, hindi ba't ang bawat pagsisikap na ginawa niya mula noon ay nagbayad sa unang panluloko? Kung talagang hindi mo siya mahal, palayain mo lang siya agad. Hindi na kailangang magpahirapan pa sa isa't isa. Nagsalita ako ng sobra. Alis na ako.
Silas Key, pasensya na. Magising ka sana agad. Hindi mo alam, nagdadala ako ng anak mo. Mamaya, gawa ng chicken soup para sa Silas. Magugutom siya pag nagising siya. Seryoso yang Master Chi. Nagising ka. Bumalik ka, mahal. Halika, umupo at kumain. Kailangan mong magpahinga ngayon. Bilis, ayos lang ako. Subukan mo at tingnan kung ano ang lasa. Hindi nagsisinungaling ang Sun Wanyu. Ikaw talaga ay buntis. Naalala ko hindi mo maaaring kainin ang mga maaalat na pagkain. Ito kainin mo ang masabaw na sabaw. Silly. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. At mayroon din akong sasabihin. Wang Xuan. Ang iyong Asawa? Hindi ba gusto mo na ang paghihiwalay? Dapat sana pinakawalan ka noon. Ito ang kasunduan ng paghihiwalay. Bukas pagkatapos ng bidding session ng 1 May, magkita tayo sa kawanihan ng civil na affairs. Huwag kang mag-alala. Basta ikaw ay masaya, ako ay magiging okay ang pagkain na ito. Ginawa ko ito lalo na para sa iyo. Kainin mo ito ng maayos. Chisili. Wang Xuan. Tara na. Silly. Sunuan yan, bakit ka kumikilos ng kakaiba? Hindi ba gusto mo na ang paghihiwalay? Ngayon, pwede mo. Bakit ka nagagalit? Binatang Master Chi, naimbestigahan namin ang mga salary na ipinadala ng Sun Wanyu. Dapat ba natin? Huliin sila at pakainin sa mga isda? Ang pag-iwan ng mga pesteng buhay ay magdudulot lamang ng mas maraming problema sa hinaharap. Ginangsu. Ang insider namin ay nagsasabi Jiaoze ay dindadalhin ang bidding bukas. Dapat ba natin harangan siya? Kung hindi, Tiancheng Group ay siguradong matatalo bukas. Hindi na kailangan. Hayaan mo siyang dumating dahil gusto ng ginangsu siya. Ang proyektong ito ay magiging aking regalo ng paghihiwalay para sa kanya. Kung wala ako, ang buhay niya ay hindi magiging mahirap. Binatang Master Chi, ang Master ay dumating sa Su Province. Kailangan ng exorcism? Tingnan kung ikaw ay sinasakop ng isang ghost ng pag-ibig. Walang pag-asa. Siya ay nagloko sa kanya, pero siya ay nagpapadala pa ng mga regalo. Ginoong Chi, narinig kong nagbid ka. Hindi ka pa natalo, di ba? Nagtataka lang ako kung ngayon, nandyan pa rin ang tiwala mo? Ang panalo ay nakadepende sa galing. Ang matalo ng isang beses ay hindi naman malaking bagay. Hindi nga malaking bagay. Pero kung trader ka ng taong pinakamalapit sa'yo at ang kumpanya mo ay bumagsak ng tuluyan pero nakatulong sa aking umangat, masaya yon. Pinapalampas ka lang ni Ginoong Ki dahil lamang sa kabutihan ni Binibining Su. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ang lakas ng loob mong kausapin siya ng ganyan? Hindi man ngayon, hindi ibig sabihin hindi na ako magiging ganoon. Sa tingin ko ang lalawigan ng Jiang ay magbabago na. Hintayin mo lang. Magandang gabi po sa lahat. Bukas na po ang bidding ngayon. Nakatanggap kami ng 2 or 3 bid documents, 203 sa kabuuan. Pagkatapos ng internal expert review, ang napiling grupo ay Tiancheng Group. Okay. Imposible too. Ang bidding terms ko ay kapareho ng sa Tiancheng, pero mas mataas ang presyo ko. Niloloko nyo to, hindi ba? Ikaw, isang maliit na Mingjue Group. Ang lakas ng loob mong pagdudahan ang aming profesionalismo? Ito ay pagkatapos ng masusing paghahambing. Ang bid mo ay mas mataas kaysa sa Tiancheng Group ng 20 milyon. Ang Tiancheng ang nanalo ng patas. Sunuan yan, yung... Ang lakas ng loob niyang magsinungaling sa akin. Ginoong Chi, hindi ka pinagtaksilan ni Binibining Su. Mukhang nagmamalasakit pa rin siya sa'yo. Alam ko. Wang Xuan. Kung si Sun Wanyan ay hindi nagmamalasakit sa kanya, ang taong to ay hindi karapat-dapat sa anumang respeto. Ipadala mo siya pabalik sa Africa. Huwag mo siyang hayaang gumalagala sa paligid ko. Opo. Chi Lee,
Ikaw, Tao! subukan mo lang. Chisili, babalik ako! Babalik ako! Bitawan niyo ako! Wang Xuan. Kaya hindi nga pala niya ako pinagtaksilan. Wala rin siyang taong to sa puso niya. Wang Xuan, mag-iwan ka ng tao para mag-coordinate. Umuwi na tayo. Sige. Umuwi sa bahay? Anong bahay? Hindi ba't ikaw at si Binibining Sue ay nagkasundo? Pagkatapos ng bidding, maghihiwalay na kayo. Si Binibining Sue ay naghihintay na sa Civil Affairs Bureau. Hey, may paraan ba para manatiling sarado ang Civil Affairs Bureau ngayon? Ginoong Chi, kahit na hindi ka ipinagkanulo ni Binibining Sue sa bagay na ito, nananatili ang katotohanan na 3 buwan na siyang buntis ng isang sanggol na hindi sayo. Noon, ang asawa mo ay hindi pa nga ako kilala. Pagtaksilan ba ang tawag doon? Ipapalaglag mo na lang. Wala akong problema doon. Kahapon, paulit-ulit mo siyang tinawag na Binibining Sue. Ngayon, asawa na agad? Ginoong Chi, paano ka naging ganito katanga? President Su, seryoso ka bang maghihiwalay sa asawa mo? Mula nang ikasal kayo, palagi niya kayong inalagaan ng buong puso. Nakita namin iyon. Ang kanyang pagmamahal sa iyo ay tunay. Kapag hiniwalayan mo siya, baka hindi ka na makahanap ng kasing ganda niya. Siguro hindi dapat ako magpumilit na panghawakan ang kanyang mga kasinungalingan. Pero parang wala nang paraan para mabago ang lahat. Eh kung ang sanggol sa sinapupunan ko, Ang munting buhay na ito ay walang kasalanan. Ipagbubuntis ko ito. ang sasakyan ni Ginoong Ki ay narito na. Binibining Sue, taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Ang concussion ni Ginoong Chi ay hindi pa ganap na gumagaling. Pagkatapos ng pulong sa pag-aalok, siya ay hinimatay. Malamang hindi siya makakarating ngayon. Ginoong Chi, iyan ang pinakamasamang dahilan. Ayos lang ba siya? Dalhin mo ako sa kanya agad. Masakit ang ulo. Masakit ang ulo. Ay, Chisili, okay lang ba? Miss Sue, mas nakakagaling ang pagtingin sa iyo kaysa gamot. Masakit. Mahal, ang sakit ng ulo ko ay dahil sa pagligtas sa iyo. Dapat panagutan mo. Panagutan? Paano? May sakit ng ulo ako gabi-gabi na hindi ako makatulog. Dapat ipatulog mo ako. Chisili, malapit na tayong mag-divorce. Hindi ito tama. Hanggang hindi napipirmahan ang divorce papers, mag-asawa pa tayo. Ang magkasama sa kama ay normal lang. Isa pa, iniwan mo ako may mga problema sa kalusugan pero ikaw ay malayang lumayo. Mahirap maghanap ng ibang partner. Hindi fair. Hihingi ako ng painkiller sa doktor, mas epektibo. Mahal. Hindi kasing galing ng iyo ang painkillers. Chisili, huwag kang gumawa ng pabigla-bigla. Buntis ako. Alam ko. Matagal na hindi kita nahawakan at nakatulog ng payapa. Huwag kang mag-alala. Good night. Hindi ba talaga kang nagulat? Talagang determinado kang i-divorce ako. Magandang umaga. Umagang. Tara mag-breakfast. Mahal, magpa-abortion. Ganon ka ba kalaban sa paglitaw ng batang ito? Gusto ko lang marinig ang iniisip mo. Kung ayaw mong magpa-abortion, pwede nating ipanganak ang bata. Kaya kong alagaan ito kasama ka. Gumamit ng bata para ikulong ang isang tao ay walang saysay. Bata lang ito. Kaya kong buhayin ito mag-isa. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Mahal. 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 Wang Xuan, tawagan mo ang doktor. Opo. 2 buwang buntis. Normal lang ang morning sickness. Mag-light diet lang sa pang-araw-araw na pagkain. Mr. Chi, hindi na kailangan mag-alala ng sobra. 2 buwan? Sigurado ka ba? Sinukat ko ang pulso ni Miss Su gamit ang TCM kanina. Malinaw ang diagnosis. Wang Xuan, samahan mo palabas ang doktor. Sabi ng doktor, wala namang malala. Chisili, gusto mong maghiwalay? Sige.
Pero siguradong itatago ko ang batang ito. Walang abortion. Hindi kailanman, mahal, nagkamali ako. Ang lalaking ito paulit-ulit magbago ng isip. Eddie, ang paghihiwalay. May sabaw sa kalan, titingnan ko. Ipaalam agad kay Old Master tungkol sa pagbubuntis bago mawala ang asawa ko at ang anak ko. Ngayon. Naiintindihan ko. Bilisan mo. Kayong dalawa, sino ang naghain ng divorce? Siya. Siya rin. Grabe, ito. May anak na kayo ngayon. Kung may manggahas na magbanggit ng divorce ulit, ang sino mang magsabi mawawala ng custody sa anak. May ayaw sa anak dito? Kung gusto ninyong dalawa ang custody, tigilan ang pag-aarte. Umupo, magmuni-muni kayo sa ginawa ninyo. Di maganda ang pilitan, bakit pinipilit silang magkasama? Ako ay isang piyon sa munting laro nila. Mahal, Masakit talaga. magtiis ka pa ng konti. Chisili, tarantado ka. Gusto ko mag-divorce. Sige, sige mahal. Kahit anong gusto mo, basta maging safe at healthy ka lang. Tuwing Sabado at Linggo, kapag libre ako, sasamahan kita para tapusin ang divorce. Chisili, sana tumupad ka sa usapan ngayon. Ang apo ko. Ipagpatuloy, magpatatag. Sabi nila, kontrolado kang lubusan ng anak ko. Pero sa tingin ko, ikaw talaga ang kumokontrol sa tangang anak ko. Hawak mo siya sa leeg. Chisili, sinungaling ka. Niloko mo ako ulit.